Magandang hapon, Lea. Sino-sino ang mga lumitaw na pangalan batay sa revelasyon ni alias Totoy? Magandang hapon sa YouTube. Inisa-isa na nga itong whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Itong mga pulis na isinasangkot sa pagkawala nitong mga sabongero. At base sa press conference o press briefing na isinagawa na ranggo sa mga aktibong pulis ay colonel, habang mayroon din siyang retired general na isinasangkot sa kaso. Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Yes, pero retired na siya, si General Estomo. June, ayon pa kay alias Totoy, ang natura mga pulis ang tagadukot at tagaligpit sa mga sabongero na nandadaya o yung tinatawag na nanchotchope. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Sinabi pa ni Totoy na tumatanggap ang nasabing Lieutenant Colonel ng 2 milyong piso sa isang buwan, habang 200,000 naman ang tinatanggap ng Police Colonel. Habang kasama naman area sa Alpha Group ang retired general na kahati sa ibinibigay na 70 million pesos a month. Si General Estomo, siya ay membro ng Alpha. Nalabas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy. Yun ang lantad na pangalan. Is Alpha nga, pag sinabing Alpha, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million a month. Sinabi naman ni National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan na kasong reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang kakaharapin ng naturang mga pulis. Ang penalties nun, pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Dagdag ni Attorney Calinisan, tatapusin nila ang kaso hanggang sa paglalabas ng resolusyon sa loob ng 60 araw. Nauna nang sinabi ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III na naka-restrictive custody na sa Campo Crame ang 12 pulis na isinasangkot sa mga nawawalang sabongero. Kinumpirma din ni Chief PNP na ipinoproseso na dito sa Campo Crame ang remains o yung mga buto na nahukay sa Taal Lake. Inihihiwalay muna area ng forensic group ang buto ng hayop sa buto ng tao. Ang buto ng tao area ang siyang isasalang sa cross-matching sa 12 DNA profile naman na nakuha ng PNP mula sa kaanak ng missing sabongero. Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin.
Maasa naman ang kaanak ng biktima na matapos ang 4 na taon ay makakamit na nila ang hustisya sa pagkawala at pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, June, sa ipinadalang text message ng kampo ng mga aktibong pulis na pinangalanan ni alias Totoy, itinatanggi ng mga ito ang bintang at tumanggi din sila magbigay ng pahayag at nangako ang mga ito na makikipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng mga otoridad. June? Leia, yung sinasabi mong nagbigay ng kanilang reaksyon na hindi makikipagtulungan sila, sinasabi nagkaroon ng text messaging sa media. Ito ba yung hindi ito yung mga nasa kustodiya ng PNP, Leia, tama ba? Ito yung mga naka-restrictive custody ngayon, June, dito sa Campo Crame. Ito yung nasa may ranggong colonel hanggang sa patrolman. Ito yung 12 na nauna nang sinabi ng PNP na naka-restrictive custody. Sila din yung mga pinangalanan ni alias Totoy kanina dyan sa press briefing sa National Police Commission. Pero yung retiradong general, nagbigay din ba siya ng kumbaga mensahe sa inyo, Leia? Actually, June, tinext ko rin siya kanina pero nilike lang niya yung aking message. At tinatanong ko kung gusto niya magsalita o kung mayroon ba siyang statement, ay like lang yung natanggap ko. Okay. Pero ito namang pagproseso naman ng mga buto na sinasabi mo kanina, sinasabi dyan sa Campo Crame, pinoproseso, gaano kamitikuloso ang pag-handle nito mula doon sa Taal Lake papunta diyan sa Camp Crame hanggang sa maiproseso nga yan, Leia, kasi baka kumbaga sa ano kasi kumbaga ito ay dapat na maging mitikuloso para hindi hindi ma-contaminate kumbaga sinasabi nga nila diyan, Leia. Tama ka yan, June, at kanina nga sinabi nitong si Chief PNP na nagbigay na siya ng utos diyan sa Batangas Police at saka sa Pro 4A na kapag may nakuha kaagad sila ng mga remains ay agad na idiretso dito sa Campo Crame dahil diretso nga yung ginagawa nila ang proseso para kung doon sa tao naman ay yun ang ipoproseso nila o isasalang sa cross-matching doon naman sa mga DNA profile o DNA sample na ibinigay nitong mga kaanak ng biktima. Sa ngayon, June, ay may 12 DNA sample na nahawak itong forensic group dito sa Campo Crame para nga i-cross-match doon sa mga naunang buto na dinala na dito, June. Kaya kung naitanong kasi, Leia, yung unang nakuwang sako, di ba, binuksan doon mismo sa area, sa dalampasigan ng Taal Lake. Kaya sa mga sumunod ba na pagkuha nila ng mga buto na yon, ay ito ba ay hindi na ganoon nangyari? Diniretso na kagad sa Camp Crame, Leia? Yan ang utos ni Chief PNP na idiretso dito sa Campo Crame para agad ngang maisalang sa proseso, June. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.